Hey guys, welcome. So magbibigay ako ng updates regarding sa mangyayaring eclipse tomorrow, no? Eclipse 2024. Okay, dun sa hindi nakakala, magkakaroon ng eclipse tomorrow, hindi makikita yon sa Pilipinas. Okay? So if I'm talking to my kababayan sa nasa Pilipinas, then so hindi yan makikita diyan. So ang tatamaan uh, Amerika. Okay, so may sinasabi nga sila na yung last eclipse ng 2017, ganito yung direksyon. Ngayong 2024, ganito naman daw ang direksyon. Hulaan nyo kung anong bansa yun sa gitna. Amerika, nasa tinamaan na. Kaya nga, marks the spot. No? X marks the spot. So, coincidence? I don't know. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako naniniwala sa coincidence. No? So, bibigyan ko kayo ng updates. So, a few weeks ago, may mga lumalabas na ng mga memes, may mga pictures na or mga posts regarding sa eclipse na nagsasabi na, oy, bakit daw ganyan ganyan ang movement ng troops, may inactivate daw yung mga National Guard, and then bakit walang pasok ang mga estudyante. Well, dito sa sabihin ko sa inyo, yung anak ko si AJ, 11 years old, 7th grader siya. Tama. 7th grader siya. Okay? May pasok sila bukas, kaya nga disappointed ako eh. May pasok sila bukas kasi initially akala ko din talaga walang pasok, no? May pasok sila bukas. Kaso, ang mangyayari daw, sabi ng anak ko, magkakaroon daw sila ng fire drill. Fire drill. So, lalabas sila ng mga classrooms. And then, sinabihan na sila na yung teacher nila, bibigyan daw sila ng eclipse glasses so that they can look directly to the sun. So, if you're following me, yan, naggawa ako ng video a few minutes ago regarding sa pagbili namin ng Sonic Slushy. No, kasi namimigay sila ng libreng eclipse glasses pag bumili ka ng slushy. Anyway, so yun ang yun ang actual. So sabi nila, walang pasok ang mga schools. Yung anak ko may pasok, kaso magka-fire drill daw sila. And then, so nagpaplano nga kami, no, kasi eksakto, walang pasok yung misis ko, tapos wala siyang wala siyang pasok ngayon, and then walang pasok bukas. Sunday ngayon dito. Okay, so initially ang plano namin, babiyahin na kami ng Sunday ngayon, Sunday. Para pag nag-start yung eclipse bukas, ando na kami, nakapwesto na kami. Kaso nga, yun nga, may pasok yung bunso ko, and then meron daw silang may project na gagawin. And then, gusto ng misis ko, i-absent siya. I-absent yun. Absent na natin yan si AJ. Kaso, ayoko. Kasi, may silang gagawin. Plus, si AJ mismo, sinabihan ako na gusto daw niya ma-experience yung eclipse with his classmates. Okay. Sige. So, yan. So, baka bumiyahe kami dalawa lang misis ko, mag-uwian lang kami, no? Hahabulin lang namin yung eclipse. Kasi 2 hours away, Austin, dadaanan yun, Austin, Texas. So kaya namin i-drive yun, 2 hours away. Okay, ano pa ba yung mga sasabihin ko sa inyo. Basahin natin ibang comments. Okay. Babasahin ko. Kanina kasi, may nakita ko. Sandali, balikan ko na lang yung previous comments. May binabasa akong mga posts kasi dito eh. Dali lang. So, yun guys ha. Bakit ako umalis dito? Bakit ako umalis? Okay, so yung pa pala, gusto kong sabihin. Yung kaibigan natin dito, nagme-message sa akin eh. Si Luis Andrew, salamat sa mga message mo. Here's the thing, may message na merong nakakuha ng picture. I don't know, we don't know kung totoo to, no?
What's going on? 3 moons were recently spotted in the sky. Huh. Kita nyo? Totoo yan. Ito pa pala, pakitandaan na guys, kung bukas ng kasi 1 PM dito sa Texas. So sa Pilipinas 2 AM. Kung gising kayo 2 AM, kung may makita kayong buwan 2 AM, please take a picture, take a video, let us know. May lumilipad na dito, may nakapasok na ladybug. Let us know kung may buwan sa inyo. Kasi dati, mayroon ako experience, no? During the day, like 7 AM dito, kita ko pa rin yung buwan. Nag-post ako sa Flat Earth Philippines yata yun. And then, may mga nag-comments na meron daw buwan dyan sa Pilipinas. Kaya doon ako nalito. Kasi sabi ko, nasa kabilang side ako ng mundo eh. Paano kayo magkakaroon ng buwan? Diba? Kung bilog ang mundo, imagine niyo bilog. Kung nandito ako sa kabila, may buwan. Sa kabila din daw meron. So, may nakapasok na ano nga yan? Ladybug. Anyway, meron akong gustong dito i-mention. Okay? Nag-comment sa photo. Ayan pala yung nag-comment sa post ko. Okay? Ayan, update daw na okay. So, yan, alam nyo guys, no, bilang vlogger, minsan maiipit ka, you don't want to scare people na, sabihin, nagpapakalat ka ng fake news, tapos wala naman nangyari. But at the same time, kung may mangyayari naman, you want to alert people, and then, if talaga masama yung scenario, di ba? You want to save as many as possible. So mahirap talaga pag nasa gitna ka lang. Hindi, ayoko rin magmukhang fear mongerer. Okay? Yun ang gusto kong sabihin. So isa sa mga post ko, sabi ko, it's up to you guys kung ano gagawin nyo sa information. Okay? I'm giving you the information. It's up to you. Okay? Hindi ko sinabing matakot kayo, no? Dahil may masamang mangyayari sa eclipse. Hindi ko sinasabing gano'n. Pero pine-present ko yun kasi may mga nagsasabi, i-relay ko rin sa inyo, no? Yung sinasabi ng iba na may possible daw na may masamang mangyari kasi ano nga ba yun? Ano sasabi nila? Okay, ako na lang. Kung ako tatanungin nyo, sige. I'm not expecting na maniniwala kayo sa akin, guys, ha. Kung ako tatanungin nyo, yung mga kaganapan ngayon, no? Parang nagpo-point sa direksyon na may mangyayari. Yun, parang gano'n na lang. Gano'n na lang ang pagsasabihin ko sa inyo. Bakit? Kasi una-una, 'di ba sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala sa coincidences. No? Hindi ako naniniwala sa coincidence. Okay, things happen for a reason. Okay? Yan. Things happen for a reason. Ayun nga, sabi nung sa nag-comment sa akin, nangyari for a reason, and lahat may numbers, merong relationship talaga yung mga nangyayari sa numbers, no? Ano pa? Nawala yung lalo na sa mga talagang nagre-research nito, no? Hindi ko na mahanap yung mga comments, no? Okay, i-mention ko na rin pala, no? Yung nag-comment na magkakaiba tayo, pero lalo na sa religion. Ayun ko ba, ba't ang daming banal sa Facebook? Iba nagagalit. Kung sino pa yung mga banal, sila yung mga madaling magalit, no? Pagka hindi naaayon yung paniniwala mo sa kanila. Okay? Ito gusto ko lang pala, no? Na sabi niya kasi 1 point lang, personal belief ko kasi
iba yung tama at sa mali. Iba yung mabuti, masama. May mga bagay po kasi na tama sa iba, pero mali naman sa iba. Pero yung masama, kahit sa tingin mo, masama pa rin. Well, yung tama at saka mali, sabi ko sa inyo, ano yan since bata tayo, tinuruan na tayo ng magulang natin kung ano yung tama at mali. So, hindi mo, yung mga yun yung mga ganung bagay sinasabi, di ba? Sabihin sa'yo ng magulang mo, bad, huwag mong gagawin yan. Huwag kang magsisinungaling, huwag kang magmumura, mga ganon. Di ba? O huwag kang mananakit, huwag kang magnanakaw. Yun yung accepted natin. So, hindi pwede hindi mo pwede sabihin na yung tama sa akin, mali sa iyo. Yung mali sa akin, tama sa iyo. Siguro mga petty things, yung mga malilit na bagay, pero yung basic, halos pare-parehas tayo, guys. Kung kahit iba-iba religion natin, halos pare-parehas tayo ng pananaw kung ano yung tama at saka mali. Yun yung establish natin. Okay? So, ano pa? Yun nga, baka may makalimutan ako kaya ako, sorry, wala akong script. Okay? So, yun nga, para sa akin, yung pananaw ko sa parating na eclipse, regardless, yung mga prophecies, yung mga sinasabing kung ano-ano, kahit hindi ko tignan yon, parang napaka-coincidental ng mga pangyayari at mangyayari. Okay? Ano yan? Meron pa ako isang nadaanan na video, sabi, yung dating mga cities na dinaanan ng eclipse, pangalan daw Jonah, ang mga initials. Ngayon daw Nineveh. So, I don't know kung totoo. I don't have the time to research that. Kung Nineveh nga or sabi na may isang real, hindi raw totoo na Nineveh yung mga initials na tatamaan. Okay, sige. Kahit hindi Nineveh ang pangalan. Okay? So the fact still remains, magkukross yung dating path ng eclipse 2017 and then yung path ng eclipse ngayon 2024 magkukross, and ang nasa gitna niyang X na yan is USA. Okay? So yun, fact yun, totoo yun. Okay? So, isa pa, merong scientific basis or na hula nila na yung movement ng stars, movement ng heavenly bodies nakaka-affect sa gravitational pull natin, no? So, na-mention ko dati, 'di ba, yung moon niya naapektuhan niya ng high tide tsaka low tide natin. 'Di ba? Ayan. So may prediction na before the eclipse and after the eclipse may mga mangyayari. May pwedeng mangyari. And recently nga, 'yon, nagkaroon ng earthquake sa Taiwan, nagkaroon ng ang lakas doon, 'di ba? Nagkaroon ng earthquake sa New York, New Jersey side sa East Coast, mahina lang. Tapos yung magnitude diyan sa New York, New Jersey is 4.8 sa Richter scale. Yung eclipse natin bukas April 8. That is 4.8. So ano pa rin sa numbers, parang napaka-coincidence. Yung coincidence nandun na naman. Okay? So, eto na ba yung huli kong yung punto? Yung huli kong punto is nung nando kami sa beach, Friday nag-overnight kami sa beach Okay? May nakita kami higad, no? Higad. And first time ko yung makita sang higad sa beach. Kasi wala namang mga puno doon Wala namang puno. So, nagulat nga yung kaibigan ko si Adrian, nakita ng higad sa beach. Okay, sige, baka lang, random, nakita ka. And then kanina, maga, Sunday ngayon, nagsimba kami, dadrive ako, palabas pa lang ng village namin, may nakita akong higad na naman sa kalsada. Ang bilis gumapang. Tapos nung pasusunod na kalye, may nakita na naman akong higad, siguro mga ganito kalaki. Ang bilis gumapang. And then sabi ko, hindi coincidence to. It's not every day. Kailan ba ako huli nakakita ng higad? Twice sa isang labas lang. Okay? Sa kalsada pa, nasa kalsada, hindi sila nagtatago. Okay? Tapos yun nga, sa beach, magkasunod na araw. So, sabi ko sa miss ko, alam mo, naalala ko yung
yung 7 plagues sa Egypt eh. Ano yun? Sabi ko, yung locust, di ba? Yung mga locust, yung mga insects, no? Bila ang dami. Sabi mismo, okay lang yun, malayo naman yung Egypt sa atin eh. Well, here's the thing, sabi ko, may nakakita akong video, pakita ko sa inyo. All right, so you may have seen this on your social media feeds. Cicadas are expected to emerge this spring. It's an occurrence that's been called once in a lifetime. Once in a lifetime. Cicada explosion, Remember that. we'll see 2 different broods, one that lives on a 13-year cycle and another on a 17-year cycle. And by the way, that hasn't happened since 1803. According to experts, some trillion cicadas will begin to appear in late April, and they'll stick around for about 6 weeks. I know you may be wondering, what about our area? Well, here in North Georgia, the 13 trillion insects na parang locust ang ano, biglang magbo-boom ang population lalabas. And meron din dito yan sa Texas eh. Kaya sabi ko, nakikita ko, sabi ko, hindi kaya related to mga to, yung to mga insekto na to, to mga higad, no? Sabi ko ba, ano pa, meron akong isi-separate na topic, no? About dreams. Meron akong isi-share sa inyo. Pero ito nga, no, yung update. Ano na yun? Madaling araw na dito, 12 midnight. So, in 13 hours, eclipse na dito, no? Hopefully, walang mangyayari. May nag-message na, may nag-comment na, wag po kayo sir magpunta dyan. Baka magkaroon ng ano, may prophecy daw kasi, and so forth. Meron pa nga siya na-mention na baka magkaroon ng ano, no? Parang mag-iba yung ibang tao, ibig sabihin mag-change na mangangagat daw. I don't know. Sinishare ko lang sa inyo. Pero as a prepper, prepared na naman ako sa mga ganyang pangyayari. And hindi kami babiyahe ng walang dala. So, yun nga, no? Hopefully wala. May nakausap pa ako, sabi, nagpo-point daw sa end times yung mga predictions, no? Ayoko manakot, no? Pero sabi ko, being a prepper, always be prepared, no? Hindi lang sa mga yung 3 G's, guns, gold, and groceries, no? Dapat sama niyo diyan yung mental preparation, no? Na huwag kayong magpapanik, and analyze nyo palagi, do your own research, and spiritual prepping. Bakit kailangan spiritual prepping? Kasi may mga bagay na wala tayong control. I-accept nyo na yan. Wala tayong control. Kahit gaano kayaman ka pa, kahit gaano ka powerful ka as a politician or may pwesto ka sa gobyerno, meron ka pa rin ma-encounter na mga bagay na wala kang control. And for those instances, di ba? You need to pray. Bye. See you next time.